tungkulin yun, kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganon magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa'y makapagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulagpos siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Pero yung isa ko nga, sinara ko na lang eh. Wala eh. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Tulungan ninyo akong gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti, imbes na akap, imbes na AIX, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa, tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabebenepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yon, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyohan. Katumbas
ng 28 million Pilipinos. Hindi yung pupunta sa inyong akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ngilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga katwid, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag din yung titingnan. Mga salbahe ang mga yan. Bakit ko sila sabi salbahe? Ini-insulto nila kayo. Huwag kayong pai-insulto sa kanila. Ako ayaw kong mag-insulto kahit kaya. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may project. Ayun, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao ang iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip at darating sila sa inyo, maniniklood sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yun ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon, kahit isa lang. Kahit isa lang.
Kailangan po yung bumoto ng 12? Magpapagod pa kayo? Isa lang ang kailangan nyo. Iba-iba po ang katawan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksiw, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiw. Kung anong sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado nyo. Adobo, alam ninyo kung anong kakailanganin nyo. O kung titignan mo ang Senado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog sila. Anong klaseng luto ang Senado ngayon? Hilaw. Sunog. Biryani! Hindi niyo malaman kung anong klaseng luto. Pagpag. Kapag ang niluto ninyo ay hindi niyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatag sa inyong mesa ang isang pagkain na hindi nyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa akin sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit? Para magluto! Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon ay magkakaroon ng isang magic sarap. Magkaroon man lang ng lasa itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sapagkat nagkaroon kahit anong lasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan, magsisimula ang pag-asa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang gabing ito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gagawa tayo ng isang kasaysayan. Kung kinakailangan, gumawa tayo ng kontrata ngayong gabi. Walang atrasan! Payag ba kayo na sa gabing ito simulan natin kung paano natin babaguhin ang tadhana ng ating bansa? Magsisimula po tayo sa isang tao lamang, pwede na po yun. Basta kailangan lang magkaroon ng magic sarap. Tama po? Bago po ako magtapos, gusto kong tawagin yun pong mga nominado ng aking party list na iiwanan ko sa House of Representatives. Kasi po kung ako'y dadalhin nyo na sa Senado, iiwanan ko po yung party list sa GIP na sa maraming panahon ay nakatulong din po ng pagbibigay ng kahit konting tulong sa ating mga kababayan ni-represent namin, lalong-lalo na po yung kababayan nating mahihirap. Ang Sagip Party List po ay matagal na po na nagsilbi sa Kongreso. Gusto ko lamang pong tawagin yung 3 nominees po para makilala din ninyo at sana'y sila po ay huwag na rin yung pabayaan. Kahit ako'y aalis na sa House of Representatives, sila sana'y panatilihin natin na makapagsilbi pa rin sa inyo.
first nominee ay yung aking anak, Paulo Henry Marcoleta. Ang pangalawang nominee po ay si Jopel Balmosina, anak po ng ating Yusek Chito Balmosina. Ang pangatlo po ay si Andy Ryan Pasun, isa pong kasamang leader ng mga pinagsama-samang mga cooperative dito sa ating bansa. Sila pong tatlo ang aking pinagtiwalaan na kapag ako po'y aalis na dito sa House of Representatives, sila naman po ang aking pinagtiwalaan para ituloy po nila yung naging layunin namin kung bakit namin itinatag ang Sagip Party List. So maraming salamat po sa inyong lahat. Utang na loob ko po ang pagsama ninyo sa gabi ito. Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontratang ito. At babalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat. Kayong lahat at ang marami pang sasama sa atin. At magsasalita ko sa inyo bilang isang ganap na senador na ng ating republika. Salamat po. Salamat po. Sagip Party List, pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List, Sagip Party List, pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Alam na ng lahat, wala na ngayon. Trusted by everyone, tutulungan kahit sino. Tunay na malasakit. Sino mang pwede na makitito ang tunay na serbisyo. Wala nang pipilitan. Party list ang ng bawat isa. Muling magsama-sama. Dadamay lahat sa tulong ng Sagip Party List. Sagip Party List. Sagip Party List. Sagip Party List. Quezon City! Sagip Party List! Sagip Party List! Pusong malasakit! Come on! Subok na! Subok na! Sagip Party List! Come on! Sagip Party List! Come on! Pusong malasakit! Subok na! Subok na! Sagip Party List! Mananaw na hindi ka nangamba. Tiwalang binigay, di na baliwala. Ngayon pa kita pa maghahanapan ng iba. Dito sa Sagip, sigurado ka na. Madaling lapitan, hanggang kakalinain. Laging handang tumulong, yun lang ang tanging hangarin. Laging katuwang, kapag nahihirapan. Sagip ang lalaki kung kinakailangan. Luzon, Visayas, Mindanao ay tinatanaw. Sagip Party List ang sinisigaw. Kalusugan at edukasyong isa rin sa tulay. Kasama ang Sagip sa bawat tagumpay. Serbisyo tapat, agarang mabilis. Sama-sama tayo sa Sagip Party List. Come on! Sagip Party List. Pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Sagip Party List. Come on! Pusong malasakit. Come on! Subok na, subok na. Sagip Party List. Come on! Sagip Party List. Oh yeah! Pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Sagip Party List. Pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Quezon City, palakpakan naman dyan! Kami say Marcoleta. One more time, Marcoleta. Pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Sagip Party List. Pusong malasakit. Subok na, subok na. Sagip Party List. Alam na ng Mga kababayan, palakpakan po natin, Rodante Marcoleta. tutulungan kahit sino. Tunay Siyempre, ang Sagip Party List. Sino mang pwedeng lumapit ito ng tunay na serbisyo. Wala nang pipiliin. Wala nang pipiliin pa. Party list lang ng bawat isa. Muling magsama-sama. Sama-sama tayo ulit, Quezon City. Mga mahal na Pilipino. Sagip Party List. Sagip Party List. Come on! Sagip Party List. Sagip Everybody now!